ISA TV production. Your only island TV channel. Ayan, so andito po tayo sa isa na namang masayang kwentuhan. Kasama po natin si Kent, si Evelyn, at si Gerald. Hello! Una-una, congratulations sa inyo kasi mga fresh graduates po ito sila, no? Parang ayoko nang isipin kailan ako graduate kasi actually itong mga guests natin, nagkaroon ng pakulo ang ating City Information Office, ang ISA TV, no, na nag-invite tayo ng mga graduating, no, na may feeling nila ay pwedeng maging inspirasyon yung kanilang kwento. So, merong 5,802 na entries. At ako po mismo ang nagbasa ng entries at pumili ho tayo ng tatlong. Hindi naman winners, no? Lahat naman winners, no? Pero for us, parang yung kwento nila ang talagang nagsasalamin sa buhay ng mga Isabelenyo, ng mga estudyante, no, na at the end of the day, alhamdulillah, nagpapasalamat tayo, no, and we're happy for them and we're really cheering for them kasi nalagpasan po nila yung mga naging pagsubok sa buhay nila and successfully finished, no, yung kanilang kolehiyo. Ay, ilang anak? 8 po. 8. Oo, so 7 ngayon ang buhay. Ma'am Evelyn, nung binasa ko yung kwento mo, talagang isa siya sa mga napili. Kasi, talagang kwento siya ng pagsusumikap, pagpupursige. Kwento siya ng isang nanay. Ang hirap kayang maging nanay. Ang hirap tapos 8 na anak, di ba? Pero talagang hindi ninyo Naman umiiyak na siya. Huwag niyo akong sisimulan. Iyakin ako eh. Naman tayo kay Sir Gerald. O di ba? Talaga ang formal na formal ni Sir. Ayan. When I was reading your story, nakita ko na Seventh-day Adventist ka. Nakarelate ako. Kasi yung aking EA dito, si Ma'am Leleg, talagang Seventh-day Adventist din siya. And hinahangaan ko yung kanyang loyalty and faith and parang even as a Muslim, no, kasi kami din talaga, pero nakikitaan mo talaga iba, no? Talagang if you say Saturday, that's really, sacred day talaga. And nabasa ko nga doon sa iyong kwento, you even missed your graduation kasi it was scheduled on a Saturday. Oh, so anong feeling nun? Parang multi-awarded ka pa naman. Si Ken. Eto, sabi ko nung nabasa ko yung kwento niya, jologs lang no? Parang ang cool lang, ang chill lang. Pero, what really got me in your story was, there were some who did not believe in you anymore. Di ba? Parang, wala nang pag-asa yan. Hindi nag-graduate yan. Bakit ganon? Buenos dias, Isabela City. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Mabungahong adlaw, Basilan. If we'd all stuck with our first dream, the world would be overrun with cowboys and princesses. So whatever your dream is right now, if you don't achieve it, if you haven't failed, and you're not some loser, Kent Joseph P. Hadap, Bachelor of Arts in Political Science, Basilan State College, Batch 2023, Nagna 9 years sa college. In my 9 years in college, I was judged with some na tamad ako. Yeah, tama nga naman sila. Pero, yung tamad na tawag nila is a network marketer, delivery boy, pizza boy,
worked with a lot of offices in the private and government sector, managed to become a public servant, CEO and owner of Bloomies Basilan, and hindi pa po ako nagtatapos. Nagsisimula pa lang po ako. To all who have experienced to be named names na delay sa college, know that when the time is right, the Almighty will bless you what you deserve. Ako po si Evelyn Ramos Hadji. Samahan niyo ako at alamin ang munti kong kwento. Hello, Isa TV. Nag-graduate po ako noong June 1 sa Basilan State College sa kursong BSF Major in Filipino. Ako'y 47 years old na, may 8 anak, ngunit ikinalulungkot kong sabihin na matay po yung isa. May 2 na rin po akong apo. Taong 1993 po, nag-graduate ako sa high school as class valedictorian at dahil sa di inaasahang pangyayari, nakapag-asawa ng maaga kaya di ko na naituloy ang aking pag-aaral. Isang taon lang po ako nag-college dahil nabuntisan naman ako sa pangalawang anak namin na wala na yung gana ko na ituloy ko pa ang aking pag-aaral. Ngunit hindi batid ng lahat na ito ang maituturing kong kabiguan sa tanang buhay ko. Nagsikap para makapag-aral ang mga anak dahil sa paglipas ng mga panahon, mas dumadami ang mga anak namin. Ibinuhos ko na lang ang oras ko sa aking mga anak. Samot-saring trabaho ang ginawa ko. Nagtinda ng isda, gulay, ukay, uling at iba pa. Naranasan ko ring magkaingin na sa pagkaalala ko parang 1 metro na lang ang layo abot ko na ang langit sa Hill 400 na matatagpuan sa Barangay Kapayawan. Nagplano rin akong umabroad, hindi lang 1 beses, 3 beses pa. Naalala ko nung unang alis ko sa amin habang nasa accommodation ako sa Manila, tumawag ang asawa ko na kailangan ko na lang daw bumalik kasi nagkasakit ang anak namin. Lingit sa kaalaman ko, grabe na pala. Umuwi ako kahit flight ko na kinabukasan, tumakas lang ako sa agency pero pagdating ko dito sa Basilan, parang lantang gulay na ang anak ko. Dinala sa ospital ngunit pagkalipas ng 6 na araw, binawian siya ng buhay. Ngunit taong 2019, nabuhayan ako ng loob. Tumawag yung isa kong anak sa Manila at ang sabi, "Mang, pumunta ka sa Basilan State College, ongoing na ang entrance exam." Yun pala, patapos na ang quota. Nakapasa sa entrance exam. Tapos nung interview, hindi ko napigilang umiyak dahil hindi ko inasahan na makabalik ako dito sa Basilan State College dahil ang 2 kong anak ay nag-aaral sa Alano as midwifery. Dito ko talaga naranasan ang lakas ng kabog ng puso ko. Buti na lang hindi ako nahimatay. Kabadong-kabado po ako kahit inuubo at hindi masyadong lumalabas ang boses. Sinagot ko naman ang mga tanong sa abot ng aking makakaya. Matagal bago namin nalaman ang resulta, mga 2 to 3 weeks, hanggang inanusyo na nga doon sa gym kung saan kami nag-practice para sa graduation. At salamat dahil isa po ako sa napili at nakatanggap ng parangal bilang cum laude. Salamat sa mga taong naging parte o bahagi ng aking tagumpay. Nag-aral po ako, hindi dahil gusto ko lang. Nag-aral ako dahil may gusto akong patunayan. Evelyn Ramos Hadji, BSF Filipino, Basilan State College, cum laude. Batch 2023. Ako nga pala si Geraldi Cuarto Cruz. Samahan niyo po ako at alamin ang munti ko pong kwento. Adventistang hindi nakapagdalo sa araw ng pagtatapos noong senior high school dahil Sabado ang naging schedule nito ay nakapagtapos sa kolehiyo bilang nangunguna sa Latin Honors. Naalala ko pa noon, hindi ako nakapagdalo sa aming graduation ceremony noong senior high school dahil ito ay naka-schedule ng Sabado. Ganoon na lamang ang aking kalungkutan dahil nais kong makasama ang aking mga kaklase sa huling araw ng semestre, ngunit mas pinili kong unahin ang Diyos. I firmly believe that medals, certificates, trophies, recognition, and titles are all temporary in this world, but the rewards in heaven are all eternal. Kaya ganoon na lamang ang pagpipili ko sa Diyos sa kabila ng pangunguna ko sa Accountancy, Business and Management class of 2019 na may karangalang with high honors, Institutional Leadership Award at Language and Communication Award. There were no regrets of making and choosing God first. Even those awards were not placed on my neck, but I even get happy because I know that I press God's lips with happiness by obeying His law.
as a Seventh-day Adventist student in a non-Adventist institution is very, very difficult. My faith has been tested several times, but I fought and stood for it. I can still remember when I entered the phase of tertiary level, I took and passed the college entrance test and interview education degree in Basilan State College, but the teaching aptitude test is scheduled Saturday. I knew that my struggle has just begun, but I requested for a special day and it was granted. I really felt that God never abandoned me. To my surprise, I did not just pass the teaching aptitude test, but I even topped it. When I was once one of the freshmen, I even had Saturday class and I requested for consideration, and God never fails to amaze me. It was granted. There were more and more struggles as I reached the sophomore, junior, and senior level, but God never left me alone in my battles. From the different competitions I joined, palagi talaga akong humihingi ng excuse sa araw ng Sabado because that is the day that God rested, the day that He blessed and sanctified it. Marami ang nagsasabi, bakit? Hindi po ba pwedeng mag-absent sa simbahan? Maintindihan ka naman ng Diyos. Isang araw lang naman. Those were just some of the lines that I often received, and I responded that it is written in Matthew 6 verse 33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." In Exodus 20 verse 8, "Remember the Sabbath day to keep it holy." Sa kabila ng pagpapauna ko sa Diyos, sa Mindanao Association of State Tertiary Schools Incorporation Socio-Cultural Literary Competition, Dagliang Talumpati, ay nanalo po ako ng second runner-up 2019, first runner-up 2021, at fourth runner-up naman 2022. Talagang mahirap po ang pinagdaanan ko dahil tulad ng karamihan, ako po ay nagmula sa simpleng pamayanan na patuloy na lumalaban. Kahit ganoon pa man, hindi po ako pinabayaan ng Diyos. Sa kabilang dako naman, bilang isang graduating student, the moment I read the announcement that I am included in the list of Latin honorees, I really felt very, very happy, but felt sad on the other hand because the schedule of oral and written examinations was Saturday. In our institution, you will not be graduating as one of the Latin honors unless you will take and pass the oral and written exam. I kneeled and prayed to God for a miracle, since it seemed that there was no hope at all. Hence, there was a miracle. Thereby, there was indeed a miracle. I was given a special schedule and took the exam. By that, I can really testify the goodness of God. Who would have thought that the last person who took the oral and written examination will landed as the top of the batch? I put God first, and He also ranks me first. I pray, wish, and hope that God would say on the very final day, "Well done, my good and faithful servant," and inherit my rewards which are eternal. I am proud to say that I am a Seventh-day Adventist. Gerald D. Cuarto Cruz, Basilan State College, Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics, Civil Service Professional Level Passer, cum laude, top of the batch 2023, Institutional Service Award, Bachelor of Secondary Education Leadership Award, Mindanao Association of State Tertiary Schools Incorporation Socio-Cultural Literary Dagliang Talumpati consistent winner. Ika nga, be a modern Daniel. Yan po ang kwento ng isang Seventh-day Adventist student. Sisimulan natin ito ng isang tanong. Paano nga ba masusukat ang tagumpay? Bago marating ang tagumpay, ano ang mga dinanas na pagsubok makamit lamang ito? Ang ating hatid na mga kwento ngayon ay nagsasalamin ng tatlong karanasan sa totoong buhay ng isang Isabelenyo. Tara at tunghayan natin ang unang dalawang kwento na tiyak na magdadala ng inspirasyon sa ating lahat. Dito lamang po yan sa Vida Sabela.
At nagbabalik po tayo dito sa Vida Isabela. Ayan, no? Eto ngayon ang tanong. Dahil napakaganda ng inyong mga kwento, kung gagawin nating pelikula or teleserye sa Isa TV, ang mga buhay ninyo, anong title ang gusto ninyong ibigay? Ma'am Evelyn. Tulo po ay, kung kaya ko, kaya nyo rin. Ay, ayan. Kung kaya ko, kaya nyo rin. Kaya nating lahat. Ayan. Si Gerald. Ako naman po, modern day. Oh, bakit Daniel? Kasi Daniel po, siya po yung isa sa mga inspirasyon ko. He's a biblical character na kung saan grabe po yung niwala niya, paninindigan niya sa Diyos niya po. Because si King Darius po, he that worship the Persian king. Pero si Daniel, he stood with his faith. Ayaw niya magsamba sa hindi naman totoo, sa hindi naman Diyos. So siya, he was true in the lion's den. Ayun, Opo, siya. siya po yung Oo. pinakon sa lion's den. But then, nag-remain po talaga. So just like the story of Daniel, I can see it po as my inspiration na this time, this modern generation, may papakita po yung paniniwala po sa Diyos. Ang ganda, ang ganda. So, parang modern Daniel. Ayan. Galing. So, ayun, no, as I was saying, grabe yung makikita mo yung miracle talaga na sinasagot ng Diyos yung mga panalangin mo. So, ako, ang galing-galing. Eto ngayon, ikaw. O, ano ang title? Puro ang magiging title ng movie ko is Kintsugi. Ano yun? Kintsugi, Kent, and Kintsugi is a Japanese art na yung meaning niya, yung Kintsugi kasi is a Japanese art na pag yung dati kasi sa mga era ng so pag nabasag yung pottery, so wala na yun. Tapos ang ginagawa din sa era na yun, on that particular era, yun na yung Kintsugi, they repaired that broken pottery or vase with a gold. So mas nagiging precious yung nabasag na pottery. Ay, gusto ko yan. So I would name my movie as Kintsugi kasi Kent was broken before or broken by the words of the naysayers, but now I have hindi ako nag-equivalent sa anong broken na yung story na yun, pero mas naging mas worth, mas malaki na or mas mataas na yung worth that there's a story na broken. Did you ever feel na broken ka? On what way? No, like, kasi ang ano mo kasi yung naysayers, ganyan, and then they would say na, wala na yung pag-asa, or, Yes. did you, was there a time that you believed them? Kasi ako, Mayor, I have nothing to lose. And it's either I win or I learn. Talaga. So, Mga ganong klaseng ano, no? Oo. So, yun. Parang pinapamuka ko lang sa kanila yung anong sinabi nila sa akin. They are what they told tell me. Pero yun na, yung time na nag-broken ako, yan meron. Pero ako yung pumili na. Become the best version of myself. You found your gold. And I'm aiming for more goals. Galing. Ayan. Sobra, no? So, sige, pag-usapan natin yung mga pelikula ng mga buhay ninyo. For now, ang hihingin ko sa inyo ay mensahe. Siguro dalawa, mensahe sa mga taong gusto nyong pasalamatan na tumulong sa inyo sa journey ninyo. And then second, yung mensahe ninyo sa mga nag-aaral pa or nasa journey pa doon sa kung ano yung gusto nilang marating. I'd start with you, Gerald. Personally, nais kong pasalamatan aking parents, encourage me for their support financially, morally, and I know
sila po yung nag-witness massive sa mga skills ko, and then they will be there to push me para lumabas ko sa so I really need my friend also na continues to. But when you say friends, these are friends from other religions, Yes from other po. faiths. Yun yun Yes din po, ba? and actually po, yun po maganda kasi may friends pa po. Friends pa, which is Islam. I also have friends, especially Cristo. I also have friends from Catholic. I mean, yung circle friends namin comprised of different Ganda. religions. Pero andun po yung healthy relationship. At naiintindihan Opo. nila yung Sabado mo. Opo, Oo. totoo mo. Actually, na-experience ko po yan. Oh. Kapag pupunta po ako sa celebration ng mga Roman Catholic, sila po nagsasabi, ito pwede sa'yo. Oo. Ito yung mga ganito. Like, so, napakaganda po kasi sila po yung nandyan para intindihin ka at sila na po mismo ang nagsasabi sa ibang tao kung ano po Correct. ako. Yun po. And also, sa mga estudyante po na nag-aaral, I want to say to them that they need God, they really need to hate Allah, that everything can go easy if only trust His Son. Correct. And, opo. And also, they need also to put effort on the things that they wanted to achieve, but make sure they are also involving God or Allah along their journey and everything, because I can really testify the goodness of God from my story, and also I can really say that God can turn. Ang galing. Hindi lang sa estudyante yung message mo yan. Opo. Sa lahat sa atin. Diba? Thank you. Evelyn. Sa akin po, nagpapasalamat ako sa sa aking pamilya, lalong-lalo na po sa aking dalawang anak. Sila po kasi yung nag-support sa akin sa pag-aral ko. Oo. Tapos, sa asawa ko po, na hatid sundo po sa motor, kahit minsan nabutan ng bulan sa daan. Tapos, O, di ba sweet yun? Nagmamotor ka, tapos umuulan. O, di ba? Sa sister-in-law ko din, malaking pasasalamat ko kasi siya yung radya ng mga anak ko. Kasi minsan, busy ako sa school. Ano ito? Sister ng husband nyo? Shout out pala kay Ate Norhaya Manji. Ate? Norhaya Manji po. Oh, Ate Norhaya. Pag mga Norhaya talaga mababait. May kilala akong Norhaya. Maingay lang, pero mabait siya. Opo, siya yung nag-aalaga po. Siya yung nag-attend ng mga meetings sa school. Kasi mahirap din na absent po ako. Opo, siya yung tumatay yung nanay ng mga anak namin. Tapos, sa mga naging estudyante ko po, parang laking pasasalamat po. Kasi, may mga natatanggap ako before kami umalis na mga message na parang nakaka-touch na nagpapasalamat din sila sa akin na yung mga natutuwan daw po sila sa akin. Tapos, yung mga parang nakakataba po ng puso na pag binabasa ko yun. Ang galing. Opo. So, tinatago nyo Opo. yung mga mensahe sa inyo. Yung mga Ang estudyante. Tapos, pag nakikita nila ako, example sa daan po, parang parang ang saya din nila po. Eto mga estudyante mo sa ano pa lang to? Parang nung practicum, no? practicum. Lalo na pag Opo. nagtuturo ka na talaga. So, are you planning to take the board exam agad-agad? Opo. Ayan. Our prayers are with you. Ikaw din? Next year, okay. O, ikaw naman. Parang, message sa, support. First, I would like to thank our God na throughout the journey, I am always to bless me, for me to become a blessing to other people. So since day one until this very day, God bless me lang for me to become a blessing. Second, I would like to thank my family, ma, pa, at least TV na. Hello, Mapa! TV na. Yun nga, si Mama Malis Papa, at least ngayon, ma, may naisabit na kayo sa pader. Otherwise, ikaw ang isasabit. Oo, yun nga. Buti na lang, may naisabit na ngayon. Yun. Next is my fiancé. Ayan. Anong name ni fiancé? Wag, kasi yun kasi siya medyo mahihain. Mahihain siya. Pero Hello na naging- lang. Ay. At sa iyong? Sa fiancé ko na, yun, tawag na to,
yun talaga, we've met na I'm struggling. We've met na struggling. Nag-share pa nga ako sa kanya na I prayed with, well, tinanong niya sa akin if ever daw, am I praying ba daw na maging kami or what? Then I told her na, ang isang prayer ko lang talaga is sana mga anak ko or makakilala ko na tatanggap kung ano ako dati, kung sino ako dati, maniniwala sa pangarap ko ngayon at magtitiwala sa mga pangarap ko natin. So, alhamdulillah. Napaka-poetic niya. Oo, may umiiyak na dito, naiinggit. So, yun, dumating siya. And, nasasabi ko na talaga na siya yun. Kasi siya talaga yun na binigay sa akin. Kasi, whether kahit umuulan, nag-deliver kami talaga dalawa. Nakamotor lang. Pupunta kami lamitan. Ayan, mag-deliver kami. Like, magkakamasel na daw siya sa kakadala ng mga bouquets and balloons. Pero, yun, yung vision ko, naniniwala sa vision. Ayan, masaya. And lastly, I would like to thank myself. Yan. Importante yan. For not giving up. Ganun talaga. And siguro sa mga sasabihin ko sa mga ibang tao, you cannot climb the ladder of success with your arms or with your hands inside of your pockets. Laban lang. Paano yun? You cannot climb the ladder of success. Ay, ibig sabihin nun? You cannot climb the ladder of success with your hands inside your pockets. Kasi kailangan mo talaga ng buong ikaw na to climb the ladder of success. Dapat talagang pursigido ka. Talagang ibigay mo lahat. Akala ko naman wag kang gagastos. Mag-elevator ka lang. Ayun, ang galing. Nagsisimula pa lang. Totoo. Ay, ang gaganda ng mga kwento nila. Parang feeling ko gusto kong bumalik dun sa 29 years old ako. Hindi. I think, maliban doon sa mga napakagandang naibahagi ninyo tungkol sa sarili ninyong pagsisikap, doon sa determinasyon, doon sa talagang hindi pagbitaw sa pangarap. I think what I'm also hearing here is kung gaano ka-importante yung support system. No? Parang minsan kasi ikaw talagang panghihinaan ka ng loob. Minsan talaga, pagod na ako. Di ba? Breakdown. Oo. Pero if you have people around you who believes in you, parang mahihiya kang, di ba? Ganon. Ibang klase din talaga. Kaya, it's very important po to surround yourself with people, friends, relatives, imaginary friends, pwede rin. Di ba? Parang just to have somebody and maliban doon sa friends and support system, family, who would cheer you on, you also need people who will remind you or who would correct you. Diba? Kasi minsan pag wala ring nagsasabi, oy, hindi na tama yung ginagawa mo. Diba? Ikaw siguro naranasan mo yon kasi you went through a past, ganyan. So yon, support system. Who is there to support you, who is there to remind you. Diba? Ang ganda-ganda. Ayan. Thank you so much. Thank you so much for not just for being here, but for not giving up. Para yung iba sa atin na nanonood po nito, ma-inspire at maniwala na sila rin kaya nila. Thank you!
nga na ang isang tagumpay ay may malalim na kwentong nakapaloob dito. Hindi matatawaran ang mga sakripisyo at determinasyon na kanilang inilaan, maabot lamang ang tagumpay at diplomang hawak nila. Bonus na kung makatanggap ka ng mataas na pagkakilala sa iyong paaralan, ngunit walang mas hihigit pa sa tuwa na masisilayan sa mga taong naging daan upang pangarap ay makamtan. Samahan niyo po muli kami sa iba pang susunod na episode dito lamang po sa Vida sa Bella. Hindi matatawaran ang mga serbisyo, ang mga sakripisyo. Journey ninyo. And of course, ano daw? Sisimulan natin ito ng isang tanong. Paano nga ba masusukat ang tagumpay? Bili. Ay, nagsasalamin na. PISA TV Production. Your only island TV channel.